Ride with me going back to Manila. As always, solo ride na naman tayo ulit. Nasana na lang talaga ako mag-solo ride as always. Walang pressure at hawak mo yung oras mo. Sabado na araw nga ito. Ayun akong bumiyahe. Nag-book na ako ng ticket from Katiklan to Batangas. However, sad to say, yung Sabado for 7:30 PM na biyahe is puno. Sabi ng customer service nila is fully booked na daw. Pero sabi nila, itry ko pa rin daw. Since motor lang naman ako, baka pwede lang ako ipagkasya doon. And nag-risk nga akong bumiyahe. Pero sa sarili ko na 50-50 na makakasakay ako. Pero let's see, let's give it a try. Dalawang biyahe lang yung Starlight from Katiklan to Batangas. Either 7:30 AM or 7:30 PM lang. And that's 10 hours of travel. And yung sasakyan ko nga is yung 7:30 PM. At para pagdating ko ng Batangas, Sunday na ng umaga, makakapagpahinga pa ako since may pasok na naman pagka Monday. Nandito na nga ako sa bread ko. Ito yung first number ko na sasakyan ko from Bacolod to Dumangas. 2 oras yung biyahe nito. Yung mahirap lang ngayon sa bread ko since wala sila yung fixed na schedule. Puno na yung barko, dun pa lang aalis. Pero pag di pa puno, di pa talaga aalis. Kaya hassle din sa mga tao na naghahabol ng oras. Lalo na yung may mga hinahabol na schedule. Katulad sa akin, since required nga ng Starlight na maaga akong dumating doon para makakuha ako ng ticket at makasakay din ako. Pero wala tayong magagawa since ganyan yung process nila. So, eto nga yung problema ko sa mga biyaheng dagat. Sobrang mahihiluhin talaga ako. Pagkasumpa ko pa lang dyan, medyo nahilo na ako. At yun na nga, muntik pa ako matumba dyan. Bigla akong nahilo. Mabuti na lang at na-manage ko pa rin yung sarili ko. Ito lang talaga minsan yung struggle pag solo ride. Since sariling sikap ka lang talaga. Ang bigat ng motor ko pero kailangan ko siyang i-park ng maayos. Mabuti na lang at tinulungan ako ni Kuya. Sobrang hirap talagang i-park dyan banda. At muntik pa nga matumba yung motor ko since nadulas ako. Pero laban, ginusto ko to eh. Sabi ko sa sarili ko, gusto ko ma-experience bumiyahe ng Manila going to Bacolod. Pero grabe, sobrang nakakapagod pala talaga. Worth it din naman yung pagod. Yung pagod ka nga, pero nag-enjoy ka naman. At medyo marami-rami rin yung mga napuntahan ko sa Negros. Kaya worth it na rin yung biyahe ko. Kung tatanungin nyo kung uulitin ko pa ito, yung sagot ko, hindi na siguro. Okay na tong na-experience kong bumiyahe na nakamotor, but never again.